China mga sangkay, meron daw pong ginagawa ngayong patibong sa Pilipinas para pumasok tayo sa isang malaking digmaan. Anong klase kaya itong patibong mga sangkay? You know what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back. No, for another vlog, another topic ngayon mga sangkay ang ating pag-uusapan. Pag-usapan po natin itong patungkol po sa girian ng Pilipinas at China na kung saan meron daw pong matinding patibong itong China mga sangkay na kung hindi daw po magiging maingat ang Pilipinas, pwedeng mahulog tayo sa patibong. Pag-usapan po natin yan dahil alam ko marami sa ating mga Pilipino ay kinakabahan baka sakaling baka mangyari po yung digmaan, no? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Paangat po tayo ng paangat. Kaya naman, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Alright guys, ito po yung balita ngayon mga sangkay. Asa na ba yun? Ito. China binubuyo ang Pilipinas na magsimula ng gera. Okay, panoorin natin. Ryan, paano ngayon pinaplano ng ating sandatahang lakas na tugunan ng ganyang pambubuyo ng China? Monica, ayon sa Philippine Navy, babalik sila sa drawing board para magsagawa ng mas maraming plano sa kanilang isinasagawang rotational and resupply mission sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea para sa kasiguraduhan o katiyakan na din at ng kaligtasan ng ating mga sundalo. So yan po yung nangyari mga sangkay, no? Nakaraan lamang, napag-usapan po natin yan. Yan po yung ginagawa ng China. Ito yung pinakamalala. At asahan po natin na kung sa ngayon, yan po yung pinakamalala mga sangkay. Darating at darating po yung isang araw na mas malala pa po ang gagawin dyan. Ito ang sigaw ng sundalong Pilipino nang kuyugin sila ng mga Chinese Coast Guard noong Lunes sa Ayungin Shoal. Makikita sa mga video ang panggugulo at pandadahas ng mga Chinese sa mga sundalong Pilipino sa harapan ng commission vessel ng Philippine Navy. Okay, so nadaanan na po natin yan mga sangkay, no? Yan po yung kanilang ginagawa. Ngayon, ito po yung update kung paano daw po tayo pinapainan ng China mga sangkay para po mapunta po tayo sa isang malaking digmaan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang lahat ng ito ay bahagi ng taktika ng mga Chinese upang ibuyo ang mga sundalong Pilipino at hinihintay na magkamali at unang magpaputok para magkaroon ng kaguluhan. Ayan mga sangkay ha. Yan po yung matinding patibong ng China. Na tayong mga Pilipino, yung mga sundalong Pinoy, yun po yung mauna na kumuha ng weapon at alam niyo ng mga sangkay, kung sino ang gaya nga ng sinabi ko, ayaw makita ng China na sila ang magpapasimula sa gulong to. I mean, digmaan. Ayaw po nila. Kahit po yung itong North Korea na matagal na pong gigil na gigil sa South Korea na gustong-gusto pong mangyari na pumasok na po sa digmaan. Pare-parehas po sila. Ayaw po nilang makita ng buong mundo na sila ang nagsimula sa digmaan. Kasi, di ba ma, kung maalala po natin, nung panahon po ng World War II, sino ba ang nagpasimula nun? Si Hitler, di ba? So, ang nangyari, pinagtulungan. Walang kakampi mga sangkay. Maliban po sa Japan na sumunod no, sa ginawa ng Germany. So ngayon, mga sangkay, ito po ay gustong mangyari daw ng China na tayong mga Pilipino, yung mga sundalong Pinoy, kaya ginagawa po nila yan, nang sa ganun pag na out of control, itong mga sundalo natin, pag nawala na po sila sa control, gagamitin na po nila yung kanilang armas. At kapag nangyari yan, may rason na daw po yung China para makipagdigma. Yan po yung kanila mga pag-a-analyze sa mga kaganapan, sa mga nangyayari ngayon. Kaya dapat po talaga maging maingat dito yung mga sundalo. No?
Pero ako nga, gusto ko mangyari dyan, water cannon na po yung mga yan eh. Kaya nga lang, ang tanong din naman kasi dito, may mga gamit ba tayo na kaya magpalayas sa mga Chinese na yan, di ba? Ngunit ayon sa Navy official, hindi nila ito papatulan. Yan ang kanilang response. Hindi daw po papatulan kasi nga yan daw po yung isang patibong ng China. Para mahulog po tayo sa isang maling desisyon. At kapag nangyari yan mga sangkay, may malaki po silang reason. Sasabihin na naman nila, hindi, sila kasi nauna eh. Yan ang ginawa sa amin. Kaya sinong gabanan namin, di ba? Galing din eh, no? We should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan yan. Understand Chinese thought. Papatol tayo sa maling paraan. Ayun. Ayan na. Ang linaw ng sinabi po ng Philippine Navy spokesperson sa West Philippine Sea. Sabi po niya, they should never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Gusto nila na ang una mga sangkay na gagawa nun, Pilipinas. Sabi po niya, yun ang labanan dyan. You should understand Chinese thought, papatol tayo sa maling paraan. So yun daw pong iniisip ng mga Chinese. Napapatol ang Pilipinas sa maling paraan. O, diba? Ang galing din po ng taktikang to mga sangkay. Alam nyo kung totoo itong taktika na ganito talaga yung strategy ng China? Napakagulang po talaga. Dagdag ni Trinidad, laging nakaangkla sa rules of engagement at international law ang kanilang mga hakbang. Our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. Sa part na to mga sangkay, kahit pa paano medyo ano tayo, no? Baga, okay din. Sabi po niya, yes, our actions will always be guided by the rules of engagement. It will always be within the bounds of international law. We are here to assert our sovereignty. We are here to ensure our sovereign rights are protected. So gusto nila, yung mga galaw ng Pilipinas, mga sangkay ng mga Pilipinong sundalo ay naaayon at guided pa rin po sa rules of engagement at nasa international law. Ayaw po nila mga sangkay na kumilos na parang wala na po sa hulog. Kagaya ng ginagawa ng China, di ba? Pero ang China kasi, alam nyo, sa sobrang lago ng China ngayon mga sangkay, alam nyo yung gusto nilang maghari kahit po sa Asia eh. Sinusubukan mo nila. Sa totoo lang, minsan gusto nilang pasukin yung Indian Ocean. Minsan gusto nilang pasukin yung teritoryo ng Japan sa karagatan. Kaya nga lang mga sangkay, hindi po nila madiretso yung dalawang bansa na malalakas. Kasi nga po, may mga pumapatol din po talaga, pumapalag. Like yung Japan at yung India na nagpadala kaagad ng mga warship sa karagatan. So, ang Pilipinas, mga sangkay, hindi po natin magawang makipagsabayan pagdating po sa mga kagamitan sa karagatan dahil po, wala po tayo nun. Kung mayroon man kaunti lang. Pero sa totoo lang, ang may ano nito mga sangkay, may mali noong panahon po ni Noynoy Aquino. Kasi, nung time na nagkaroon po ng, ano ba tawag dito? Iringan na. Sa lugar na yan, kung di ako nagkakamali, sa Scarborough. Ngayon, ang ginawa po ng Amerika, inutusan po yung pamahalaan natin na umalis dyan. Nandun na po yung mga tropa natin, nakabantay na eh. So, ang naging problema, pinaalis po yung mga tropang militar ng Pilipinas. Pero yung China, wala pong ganong rules. Walang ganong utos. So, ang nangyari, naiwan po doon yung mga sundalo ng China. Yun yung rason, mga sangkay, na nakapwesto na po sila ngayon dyan, di ba? Sayang talaga eh. Eh kung nagkataon, pumerme lang tayo doon, hindi sana aabot sa ganyan. Tinawag din ni Trinidad na gawain ng mga barbaro ang inasal ng mga Chinese Coast Guard. Ni wala umanong karapatan ang mga ito na magsuot ng Coast Guard uniform dahil taliwas ang ginawa ng mga ito sa tungkulin ng Coast Guard na mga laga ng kaligtasan sa karagatan. Yung ginagawa nila, pangingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life
at sea, where actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Aniya, hindi nila kayang tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari noong Lunes dahil nasa kamay naman ito ng China. Ang magagawa nila ngayon ay ihanda ang kanilang mga tauhan. So possible pa rin po talaga maulit, mga sangkay. Gagawin niya ng China para matrigger po yung mga sundalo at mauna. Yun po yung kanilang teorya dyan eh. Parang analyze nila sa mga nangyayari. Na ginagawa to ng China para pag nabuyo tayo, then go na kaagad, banat na kaagad. Diba? Ang galing din po talaga nito mga Chinese. So, sana lang hindi po tayo umabot sa ganun, mga sangkay, no, na magkaroon po ng digmaan. Monica, sabi ni Commodore Trinidad na dapat isaalang-alang ng ibang bansa ang ginawa ng China sa West Philippine Sea dahil maaaring gawin din ito ng China sa kanila. Monica, muling magsasagawa. Okay, so ano talaga, mga sangkay? Ginagawa talaga ng China. Kaya nga lang hindi po makapalag. Bawa yung India. Trinay nilang pasukin yung Indian Ocean kasi hindi natuloy. Hindi lumala kasi nga naglabas agad yung India ng mga warship. Yung karagatan po ng sakop ng Japan, ginawa din nila pero pinalayas po sila ng Japan. Sa Pilipinas, hindi po natin magawang palayasin, nakapermi na sila dun eh. Tapos wala pa tayong gaano mga ship ng Coast Guard, 'di ba? Kakaunti lang tapos maliliit pa. Well, mga sangkay, ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba mahuhulog ang Pilipinas sa bitag na ito? Naniniwala ba kayo na ito ay bitag ng China sa mga Pilipinong sundalo itong ginagawa para pumasok tayo sa digmaan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Janjan Daily, kung saan dito po ako nag-upload ng mga vlog, mga ganap natin sa buhay. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Tapos, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless!